agency, no tour package. Just careful planning, online bookings, and a dream to explore Vietnam on our own. Pagdating namin sa Noi Bai International Airport, dumiretso agad kami papuntang Sapa via 6-hour sleeper bus. Medyo mahaba ang biyahe pero komportable naman ang sleeper bus kaya perfect rin siya para makapagpahinga at makapag-relax. Nagkaroon kami ng stopover at syempre hindi namin pinalampas ang pagkakataong tikman ang pho for the very first time. During stopover naman, may provided na mga tsinelas na pwedeng gamitin para ma-maintain ang kalinisan ng bus. Habang bumabiyahe kami, hindi kami nagsawa sa view. From busy city roads, unti-unti itong napalitan ng green mountains, rice terraces, at foggy landscapes. Honestly, the bus ride itself became part of the adventure. Pagdating namin dito sa Sapa, nag-check-in kami dito sa Lado Homestay and look at that view. At syempre, coffee is life! Kaya, ayan. Hapon na rin kaming dumating dito sa Sapa, kaya umorder na rin kami ng dinner namin, which is, ayan, yung parang samgyup set nila dyan. And guys, sobrang sarap niyan. Hindi na kami nakapasyal ng gabi kasi sobrang foggy at sobrang lamig, pero nagising kami ng maaga dahil the day is all about conquering Fansipan! Bago kami umalis, nag-breakfast lang muna kami saglit. Dito pa rin yan sa Lado Homestay. Habang kumakain ka, ito yung view na makikita mo. And actually, isa rin to sa dahilan kung bakit namin binook tong hotel na to. After namin kumain, dumiretso na kami at naglakad papuntang Fansipan Plaza. At dito rin tayo sasakay ng train papuntang Fansipan. Ito yung train na nakita natin habang nagbe-breakfast kami. At finally, makakasakay na kami. Parang kailan lang nung pinapanood namin yung mga videos about Fansipan. Tapos ngayon, nandito na kami. Fansipan is known as the roof of Indochina. It stands at 3,147 meters above sea level, making it the highest mountain in Vietnam. With its famous cable car, you can enjoy spectacular views above the clouds without hiking for days. Akala namin prepared na kami sa lamig pero hindi naman kami na-inform na sobrang lakas din pala ng hangin. Kaya imbes na mag-hike kami, nag-book na lang din kami ng another trail para hindi na kami aakyat sa summit. Pagdating namin sa summit, grabe, parang nasa ulap ka talaga. It was one of those moments na hindi kayang i-justify ng camera kung gaano talaga kaganda in person. Nag-enjoy kami dito sa Fansipan, kaya pag pumunta kayo dito, huwag niyong isa-skip yung Fansipan kasi isa yan sa highlight ng Vietnam. For our day 3, bago kami umalis ng Sapa, trinay din namin tong Alpine Coaster and guys, may enjoy nyo rin to for sure. Hindi siya yung typical na roller coaster na sinasakyan natin dahil ikaw mismo ang magkocontrol kung gaano mo gusto kabilis. At kung kagaya nyo rin kami na natry na ang Razorback ng Bukidnon, mas mag-e-enjoy kayo dito dahil mas mahaba at mas mataas ang trail. Dahil sobrang na-enjoy namin, 2 beses kaming umulit. Nung una, magkaangkas kami. Nung pangalawang beses na, tag-isa na kami. After that, it's time to say goodbye to Sapa and head back to Hanoi for the next part of our adventure. Nag-check-in kami sa Sheraton Hanoi West. Medyo malayo nga lang siya sa next destination natin, which is the Hanoi Train Street. Parang 20 to 30 minutes away from Sheraton Hanoi West. Pero okay lang kasi yung Grab dito guys, sobrang mura compared dito sa Pilipinas. And ayan, maaga na naman tayong gumising para mag-breakfast. And at the same time, kailangan nating i-maximize yung oras natin kasi mamayang madaling araw na rin pabalik natin ng Pinas.
Pagdating namin dito sa Train Street, napansin namin na parang iilan lang yung cafe na nakabukas. Kaya dito na lang kami sa may Railway Alley. Kaya pala sarado yung ilang cafes kasi holiday nila dito. Pero okay lang kasi okay din naman dito sa Railway Alley. Masarap din yung food and yung mga drinks nila dito habang naghihintay sa train. Watching the train pass while enjoying the lively atmosphere made this one of the most unique experiences in Hanoi. Before we knew it, it was time to head back to the Philippines. 5 days flew by so fast. Every bus ride, every meal, every destination, at kahit yung mga simpleng moments along the way became memories we'll treasure forever. Life is like traveling. Hindi mo kailangang alam ang lahat ng mangyayari sa daan. Sometimes you'll take the long road, face unexpected detours, or step outside your comfort zone. But those are often the moments that become your favorite memories. See you on our next DIY adventure. Until then, keep exploring, keep dreaming, and never stop chasing the world.